Mga kababayan, dumako tayo, lumipat tayo doon sa susunod nating pag-uusapan. Dumito muna ho tayo. Hindi. No? Impeachment. O eto, ituloy na natin ito. Mga kababayan, ako eto ha, baka ma-connect din ho ito sa impeachment ng Vice Presidente. Baka mapabulat-lat na din ho ito. Mga bossing, ang tagal na ipinaglalaban ni Senator Trillanes ito eh. May 10 taon na. Alam niyo ho yun? Kung ano, yung tungkol po sa bank accounts. O eto. Yung matagal yun ang akusasyon. Ayan, di ba? Kung gusto niyo po mapanood ng with matching video, with matching at kumpletong-kumpleto po, puntahan niyo po yung channel ni Sir Christian Esguera. Yung ano lang po, yung pinaka-audio lang po ang kinuha natin mga bossing. Ulitin ko, maganda po itong panoorin. No? Kung gusto nyong makita ng buo with matching yung talagang video, panoorin niyo po ng buong buo doon sa channel ni Christian Esguera. Napakaganda po ng pagkapanayam niya dito kay Senator Antonio Trillanes. Pakinggan niyo ho. Sir, shout out, pahiram ng audio. Akusasyon, yung bank accounts, no? Kasi importanteng mapag-usapan ito dahil matagal niya na binabanggit yan, no? Dun sa, para sa, to refresh the memory of our viewers, gaano ba kaseryoso itong allegation ninyo dito sa joint bank accounts di umano na mag-ama? Ayan ha. Joint bank accounts. Singit ko lang ho ito mga kababayan ha. Active po yan, sabi po nung mga naglagay ng pera. Oh. Yung si Ellen Tordesillas, mga kababayan, na isang mamamahayag, yung kaibigan niya, nung araw pa lang ho, nung umpisa pa lang, na nabanggit yan o napag-uusapan pa lang po yung bank account o joint bank accounts ni Sara Duterte at ng dating Pangulo, naglagay ng 500 piso. At doon nila napatunayan, doon nila nasabi na active yung bank account na yun. Lumabas talaga, no? Lumabas talaga na pumasok yung 500,000. Kasi kapag wala, pag hula-hula lang ho ni Senator Trillanes o dating senador yan, mga bossing, unang-una, doon sa account number, sasablay na ho yan. Tatalbog na, hindi yung tatalbog na cheque ha. Kumbaga, hindi tatanggapin. Sasabihin ng teller, naku po, ito pong isinulat ninyong account number ay hindi po existing. Wala pong ganito. Doon pa lang ho kaso pumasok, mga kababayan. Noon kakaumpisa pa lang ng usaping bank accounts na ito. Ngayon si Ellen Tordesillas, mga kababayan, isang mamamahayag, ginawa niya ulit ito. Ngayon lang. Ito lang, itong taon, alam ko itong taon lang na ito. Kaya lang daw, ang sabi niya, medyo kuripot daw siya. No, hindi niya kayang gawin yung 500 na inilagay nung kaibigan niya. 100 piso daw ang linagay niya. Pumasok pa din. Pumasok pa din, mga kababayan. No, nandiyan yung kumare natin na si Direk Freddy Valera Official. Kung nagtataka kayo, bakit kumare at kumpare ang tawagan nitong dalawa na ito? Yung anak kasi ni Direk Freddy yung magiging anak. Tama ba pare? Yung magiging anak, naku, proud ninong dito mga kababayan. Proud po na ninong ako doon sa magiging anak ni Direk Freddy, mga bossing. So, magiging magkumparing buo talaga kami. Paki-subscribe ang kanyang channel. Okay? Pakipindot na din po ang mga like doon sa kanyang video, mga kababayan. Ay, sabi, ang pogi talaga ng kumpare ko. Tara sa room ko. Naku po. Na-invite na ako nung isa, si Rookie. Tuloy! Dun sa ill-gotten wealth issue, tatlo yung lalabas dito. Una, yung bank account mismo ni Sara na more than 100 million na hindi niya dineclare sa salin niya. Yung sa kanya lang ito. Yan, that's one. Una, 100 million. Hindi dineklara. Bakit? Baka matanong. Siyempre, kapag ka natanong, saan galing to? Anong negosyo galing ito? Paano na-produce ito? Paano naging, Paano naging pera to? Baka matanong. Baka walang maibigay na dahilan, kaya hindi na lang dineclare, sabi ni dating Senador Trillanes sa SALN. Tapos next, yung bank account niya na joint with Duterte, the father.
ito na yung may pumasok na daang-daang milyon na abot sa billions yung transactions, total transactions. Ito na yata yung account na merong Sammy Uy o Samuel Uy. Yan yun. Yan yung pangalawang issue. Yung pangatlong issue ay yung nag-encash siya ng cheque from a drug lord Taray! while she was mayor. So, dalawang beses ito. Naku, dapat sasagutin nila Inday Sara Duterte yan, ha? Dapat sasagutin nila yan, papatotohanan nila. No? Sasabihin nila, hindi po totoo yan, tapos saka yung dahilan nila. Kaso, baka ang isagot na naman, pinupolitika kami ni Senator Trillanes. Baka mamaya pikon na naman, mambabato ng mikropono yung dating Pangulo. Hindi na pala pwede yon. No? Hindi na pala pwede yon kasi nandun na sa oblo ang dating Pangulong Duterte. Kaya wala na pong magiging eksena muli na mapipikon at mambabato ng mikropono dahil nasa oblo na po. Tuloy. Beses siya nag-encash ng manager's check. At hindi lang siya, pati yung mga kapatid niya, si Hanelet, so apat silang Grabe. Lahat tumatanggap. No? Base po sa ikinukwento ni dating Senador Trillanes. receive ng dividendo. Hindi pala, tatlo Hanelet, pati si Digong. So 5 silang tumatanggap every 6 months Aha. from a drug lord. Eh, Yan yun, dividendo eh. So nung una cheque yung pagbayad sa kanila, kaya doon na-flag yung manager's check, 2. Then after 2 years, after 4 payments na every 6 months, Wait. Every 6 months. Ang laki na nun, ha? Madaming pera na yun. No? Tapos galing daw saan? Sa drug lord? na sila na cash na diretsong hinuhulog sa kanilang mga accounts. Uubra na. Kumbaga, alam na, may napatunayan na nila kung saan manggaling, kung ano man ang ginawa nilang hocus-pocus para mapayagan. No? Kaya rekta na sa account. So yun yung Gaano po kayo ka-confident dito sa inyong aligasyon? Kasi technically, kung sakaling mag-decide yung impeachment court na pabuksan yung mga bank accounts na yan, and they're very, very powerful, di ba, impeachment court. Baka isa ito sa dahilan kung bakit talagang patuloy silang gustong ipadismiss yung impeachment. Kasi syempre mga kababayan, nandiyan pa din si Risa Ontiveros, nandiyan si Ping Lacson, nandiyan si Tito Soto. Hindi po pwedeng yung mga Duterte Black lang ang magsasalita diyan. Syempre, yung iba diyan magre-request. Sige nga, kung totoo na kung hindi talaga totoo na may mga nagbibigay sa inyo ng mga drug lord, ng mga pera, etc., etc. Buksan nga natin yung inyong mga bank accounts. Baka yun yung ayaw talaga nilang mapabuksan. Dahil ang dating Pangulong Duterte talagang inilalaban po yan. Tingin ko hanggang mamatay po ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan, hindi niya hayaan na mabuksan yan. Dahil tingnan nyo mga bossing Gina G, di ba? Gina ang dating Pangulo. Kapag kaganyan, kapag ang bank account na yan ang pinabubuksan, pag yung pirmahan na po ng waiver, Dalawa pwede mangyari. Ma-confirm yan o mapahiya kayo. So how confident are you? correct. Lalo akong naniniwala kay dating Senador Trillanes, mga kababayan. Bakit to? Kasi yung mga yung mga eksena, napakasimple nilang i-debunk si Trillanes eh. Lalo na kung walang katotohanan yung mga sinasabi ng dating senador. Unahin natin yung kay Pulong Duterte. Ang sinasabi literal ni Trillanes, may tatuya si Pulong sa likod, triad, yung pan-triad daw dragon or kung ano man. Kung wala mga kababayan, yung tato, pinakita na agad ni Pulong yun. Eto, Trillanes, yung sinasabi mong may tato, sinasabi mo, dragon,
Ayan, oh, bulate lang yung tattoo ko sa likod.